pong supporter yung mga Ma'am Duterte, Tamora, kaya hello po sa inyo. gumagawa na lang ng mga fake news. Correct. Ng mga panlilin lang sa publiko. Oh, panlilin lang sa mga publiko. Alam nyo kaya hindi tumitigil yung mga yan dahil nga po daw may pondo yan. No? Ibig sabihin, bayad yan. O, halimbawa, nanghihikayat po sila ng mga vloggers para magpakalat ng mga kung ano-anong mga fake news. O, tingnan nyo po, may mga nasampulan na. At nakita na mismo ang katotohanan, no, na talagang legit po, mga kababayan, na nagpapakalat sila ng kung ano-anong mga video na yan. Ayun, Ma'am Tamora, salamat po sa pakikinig, Sir Ernesto. At sa mga silent viewers natin sa lahat po naman. Yung Yeah, iba pakinggan dyan, natin. bayaran, para ano? Para gumawa ng fake news. Ma'am Salome, siya natin siya. Online kasi ito, ano? So hinabol natin yung at sinundan natin yung mga digital footprint at natunto natin kung sino yung mga tao na nagpapakalat nga ng mga video na kung saan itong mga video na ito ay sinasabi nila na doon sa isang lugar ay maraming taong nagpo-protesta. So bali, hindi naman pala, kundi itong mga video ito ay mga edited lang at dinadagdagan ng ano-anong mga applications, no, yung background at saka yung narration na nagdudulot naman ng kalituhan sa ating mga kababayan. Correct. Sinabi pa ni General Maranan, seryosong paglabag ang pagpapakalat ng fake news dahil may epekto ito sa tiwala at kaligtasan ng publiko. Correct. Naman sa mga tao na naghahatid ng kabuluhan, panic, and kalituhan, huwag nilang gawin yan sapagkat meron silang nalalabag na batas. Bukod doon, ay Ako. nakakaperwisyo ka ng mga Correct. inosenteng tao. Yari yung mga yan. Nagkakasin ng appointment, may mga hindi pumupunta doon sa lugar na yun, kahit may mga official and personal transaction. Nako po. Nako. Halimbawa, negosyante ka, may transaction ka sa lugar na yan. Ay, talaga. Maabala ka. Malaking abala yan. Stay na lang kasi na traffic, hindi tayo Oo. makakadaan dyan. Yun pala, hindi naman totoo. Fake news naman. Correct. Diba? Abala sa mga negosyante, Estudyante. sa lahat ng mga Yeah. may mga transaksyong mga legal. Diba? Abala. Panlilin lang. Fake news. Nako, hindi pa ba? Ganun talaga Hindi, yung hindi, hindi pa ba sila madadala sa ganyan sitwasyon? Di ba, yung NBI, kumikilos na rin mga kapulisan natin, di ba? Para supilin yung mga ganyang gawain na pagpapakalat ng kung ano-anong mga kapektusan at laban sa gobyerno. At sinabi pa mismo mga kababayan ni Pebbles Cunanan na hindi nila ako kilala, sabi daw ni Roque yun. Ano yun? Parang kaya kong pabagsakin ang gobyerno niya. Parang ganun. Kung mali ako, please pakiturik ako, no? Pero yun ang pagkakaano ko, no? Nakalimutan ko lang siguro na kayang-kaya ko pabagsakin ang gobyerno. Di ba? Oh. Malinaw po yan. Tinapik po natin yan. Si Maharlika at Roque. Kaya, yung sinasabi natin mga kababayan, lagi nating dapat tandaan mga kababayan na doon lang tayo manunood sa mga legit na balita, mga pro-government, mga balita, no, na talagang ang layunin po ay matulungan ang bansang ito at ang taong bayan. Kasi nalilito. Maraming nalilito po dyan, sigurado, panigurado. At, di ba, sa mga sorbi pa lang, makikita natin, may mga pagkakamali talaga yung karamihan. And dahil sa mga fake video na yan. Di ba, sa sorbi, nanonood tayo. Talagang marami nalilindag. So, naaabala at bukod dyan, yung mga resources ng ating mga kababayan ay nasasayang. Correct. Pabala ng Pro7 sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Maaari silang makulong ng hindi bababa sa 12 taon. Nako po, Ang paghabol sa mga 12 taon. Nako. Mukhang may kaibigan akong makukulong sa mga ganyang gawain. Nako, mag-ingat-ingat ka. Baka humingi ka na naman ng tulong. Yari. nagpapakalat ng fake news ay alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel